Kaya tayo ngayon, katulong natin ang Holy Spirit para talunin si Satanas sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus na walang hanggang kaliwanagan. Na sinabi niya, nasa ilalim ng lupa, nasa ibabaw ng lupa, nasa itaas ng langit, ang lahat ay luluhod at sasamba sa pangalan ng Panginoong Hesus na walang hanggang kaliwanagan. Palakpakan natin ang pangalan ng Hesus. 1 Thessalonica chapter 4, 16-17. Sa araw na yon, kasabay na malakas na utos na tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa pabawarin ng Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailanman. Palagpanan natin sa salita ng Diyos sa buhay. Kasabay ng malakas na tunog ng trumpeta. Ano sabi ng tunog ng trumpeta? Sabi, dumarating na ang Diyos sa buhay. 4 na sulok po yun, darating siya. Kaya marinig niyo yung tunog ng trumpeta nyo. Lahat tayo magsisilabas para salubungin ang hari ng mga hari. The King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of heaven and earth, the greatest physician. Yun ang sasalubungin natin. Yung mga patay ng mga namatay natin mga kamag-anak, tayong lahat, hindi ko alam, basta bubuhay muli ng Diyos ang mga patay na naging banal, patay na naligtas, lalagyan niya ng butot laman at bubuhay niya at sasama niya para salubungin ng Diyos. Kaya pag halimbawa namatay kang banal ka, namatay kang humingi ng tawad sa Diyos sa buhay, namatay ka na pinagtatanggol mo salita ng Diyos sa buhay, namatay ka sa tuwid na landas, kasama po kayong bubuhayin doon. Amen, ha? Hello? Lalagyan kayo ng body. Kung tawagin yun, the glorified body. May laman, may buto. Katulad ng ginawa ng Panginoon Jesus nung panahon na ininuha niya yung mga alagad niya. Sabi niya, tumasali ka. Saksak mo yung daliri sa aking palad. Suksok mo yung kamay sa aking tagliran. Meron akong buto, meron akong laman. Bumapasok po siya sa pader. Bagamat may buto, may laman siya. Pero hindi na ano po yung pader. Para siyang ano, yung hindi, para siyang cellophane, o para siyang ano, na nakakalusot siya. Ganun po ang the glorified body. Amen, ha? Hindi na bubulok, hindi na mamatay, hindi na sisira. Ganun po yung body na ibibigay sa atin ng Diyos sa buhay kapag tayo nakaligtas sa labanan ito, sa lupang ito. Kaya tayo, maghirap man tayo rito. Talikuran man natin ang galaw ng mundo. Maniwala kayo, ang kapalit nito napakalaki. Ito ang Kingdom of God. Kapag ang lahat ng tao ay nagtrabaho sa Kingdom of God, malaking malaki ang sahod natin lahat. Kaya nga tayo, huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Lahat sila nagsisimba lang, tama na. Busy sa trabaho. Sa Amerika, pinaglagyan lahat ng maraming utang ni isang Kelam. Lahat po, puro utang sila. Dahil binigyan sila ng mga bahay. High financing. Lahat utang dito, utang doon. Ang standard of living nila mataas, very high. Kaya sila puro utang. Amen? Hello? Bahay lang, babayaran mo 30 years. Ay gaya ngayon, hirap na sila. Kaya mga tao doon, hirap na hirap makabangon. Laging trabaho ng trabaho. Paano tinali ni Satanas sa utang? Tinali ni Satanas sa mga kasayang panlupa. Pero sa atin, kahit mahirap tayo, kahit tayo nag-aaltanga lang, altanga, yung, wala nang hapunan. Pero bandang huli sa kabila nyo, kahit mahirap tayo, maniwala kayo, malapit kayo sa puso ni Jesus. Dahil malapit kayo magpupulo sa kanya. Pakibasa, Mateo 24, verse 5-8. Maraming paparito sa pangalan ko
at magpapanggap na sila ang Kristo, at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi ba iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Ang salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Marami pong tanda lalabas. Ipakikilala na ng Panginoon kung sino masama at sino mabuti. Pakikita sa atin kung tayo tama o mali. Amen? Kaya kayo, madali nyo makilala kung sino ang tama at mali. Kasi ginaguide kayo ng Holy Spirit. Kaya ako ngayon, mapalad tayo. Tayo marunong magpuri sa Diyos sa buhay. Kayo, pinakikita ng Panginoon, i-reveal niya masama at mabuti. Ipakikita niya sino mga hindi tama na mga religion. Sino yung tama religion, mga sekta. Kaya kailangan magiging marunong po kayo. Tulad ng Diyos sa buhay. Sa bibigyan kayo ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay para malaman nyo tama at mali. Yan po'y gawa ng Holy Spirit. Kaya tayo lahat, magsipagbago po tayo lahat. Amen, ha? Alam niyo na tama at mali. Huwag kayong magkakamaling pupunta sa ibang sekta na nagkukunwari. Marami sila. Pero hindi sila sa Diyos. Amen? Kaya lahat ng kumampiro, tandaan niyo yung kumampiro. Ito, kumampito. Hindi sa Diyos to. Tandaan niyo po yun. At kung may kamag-anak kayo, kunin nyo. Kawawa kayo, mahuhulog sa impyerno. Amen? Bibigay sa isang kapatid natin, ha? Para patunayan sa inyo isang batong malaking darating. Tatama yun. Itong year ito. Papakita sa inyo kung paano. Bibigay ko sa inyo si Brother Kagawad Roland ng Monument. Mapalad po tayo at tayo po ay nakasama sa piging na ito na inihain po ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sa gabay po ng Banal na Espiritu, i-share ko lang po sa inyo yung konting kaalaman ko po rito sa Planet Expo. No? Kagagaling ko lamang po sa climate change sa conference po last week sa Ateneo de Manila. At ngayon po pinag-usapan po rito yung mga darating po na mga bagyo po, no, na sabi po doon sa research po nila na ang mga darating pong bagyo ngayong taon na to mas malalakas po, no. At ang volume po ng tubig mas madami. Ibig sabihin po mas magkakaroon po ng mga maraming pagbaha dito po sa Metro Manila. Ngayon po, ano po kaugnayan nitong Planet X dito po sa pagbabago ng klima dito po sa ating mundo, no. Yung yung Planet X po, ito po ay natagpuan ng NASA po noong year 1983 po ay nakita po nila na meron pong pang-10 planeta dito po sa ating solar system. Dapat po, di ba, siyam lamang? Pluto po yung pang-siyam. Pero noong 1983 po, nakita po nila na meron pa pong isang planeta behind Pluto na meron po siyang sariling moon. Kaya po, ito pong planeta na ito ay nasa loob na po ng solar system natin at ito po ay papalapit, no? Yung trajectory niya po, ayon sa theory po ng mga scientists sa NASA, na ito po ay papalapit sa trajectory po ng Earth, yung iniikutan po ng Earth dito sa ating solar system. At maaari po itong mag-collide sa ating mundo po. Kaya po, ang theory po nila, estimated po nila on December 21, 2012, sa taon pong ito, ay tatama po yung moon or yung planeta po na Planet X sa ating Earth. Ngayon po, mararamdaman po natin na habang lumalapit po ito, magkakaroon po tayo ng malalakas sa paglilindol. Ngayon po, actually, meron po tayong mga paghahanda, no? Ang inyong lingkod po na atasan dito po sa Diocese of Caloocan na maging overall coordinator po doon sa Disaster Risk Reduction Management Committee ng Diocese of Caloocan para po to oversee yung gagawin po na pagpaplano dito po sa dito po sa darating na trahedyang to, no? Ngayon po, meron pong vision kami doon po sa 3 days fasting po namin. Nagkaroon po kami ng vision, no, na nakita po namin
si Mama Mary po, nandun po si Mama Mary, lumitaw po siya, ang suot niya po kulay puti na may asul po, tapos nagniningning po siya. Sa taas po nun, nandun po yung God the Father and si Jesus Christ, nakaupo po sila sa kanilang trono. Tapos sa baba po, marami pong tao na nagpupuri at nagdarasal po sa Kanya. Ngayon, meron pong bato na gumagalaw. Ito pong batong ito, hinawakan po ito ni Mama Mary. Tapos po, yung pong bato, naging rosary po. Naging rosas po siya. At yung rosas na yun po, simbolo po ng rosary. Kaya po, ibig sabihin po, dapat po tayong manalangin, dapat po tayong mag-ayuno, dapat po tayo na magbigay po sa kapwa at sa magawain ng Diyos. Ito po, kung meron pong preparasyon ang tao para po sa darating na sakuna, tayo po mga soldiers of Christ, ang preparasyon po natin, pananalangin po, pagbabalik loob sa Diyos. Purihin po natin ang Diyos na buhay. Maraming salamat po. Amen. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sa umagang ito, Lord, masdan mo yung mga anak. Lahat po, Lord, ay humingi ng habag mo. Kaya kahabagan mo po kami lahat. Lalo na po yung mga may karamdaman taglay, katawan at kaluluwa. Basbas mo po yung mapagpalang kamay. Padala mo po sa amin ang dilang apoy niya na mula sa kalangitan. At ibigay sa bawat isa na narito. Lalo-lalo na po yung humingi ng tawad sa iyo. Nagbabalik loob. Kaya kahabagan mo po kami lahat. Lahat kami mahina. Lahat kami nagkasala. Sabi mo, Panginoon, humingi kami at kayo bibigyan. Humanap kami at kami mga susumpong. Kumato kami at ang pintuan ay bubuksan mo para sa amin. Bibigyan niyo ba siya ng ahas? Kung siya ay humingi ng isda, bibigyan niyo ba siya ng bato? Kung siya ay humingi ng tinapay. Kung kayo na masama sa balat ng lupa, na Ama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong anak, gaano pa kaya inyong Amang nasa langit? Hingin niyo ang aking espiritu at ipagkakalob ko sa inyo. Sa kagalingan ng mga may heart attack, mga heart disease, Panginoon, mga na-stroke, salamat po, binago mo sila. Mga high blood, mga low blood, mga meningitis, mga hydrocephalus, mga Parkinson disease, glaucoma, na ngayon pala, Lord, binigay mo na ang kagalingan sa kanila. Amen, Jesus. Mga diabetes, hypokalemia, brain cancer, breast cancer, mga bone cancer, skin cancer, liver cancer, lung cancer. Lahat po ng cancer, Panginoon, wala nang karapatan para wasakin ang mga katawan ng mga anak ng Diyos sa buhay. Sapat ang katawan niyan, katawan na ng Panginoong Jesus na walang kang kaliwanagan. Kaya ngayon pala, Lord, maraming po salamat. We thank you, Jesus. We glorify the name of Jesus. Hallelujah. 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 Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever. All together, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever, shall be world without end. Amen and amen. Wala isama sa anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una. Okay, sa ngalan naman ng anak ng Espiritu Santo, palakpakan natin ang hari ng mga hari, the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of heaven and earth, the greatest physician. Hallelujah.